Higit 60% ng orihinal na presyo. Ganyan po kalaki ang nabisong patong sa mga materyales na binibili ng mga DPWH sa mga proyekto nito. Kaya't oras na may patupad ang cost-cutting sa ahensya, hanggang 60 billion pesos daw ang maaaring matipid ng gobyerno. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Sa gitna ng kaliwat ka ng anomalya sa Department of Public Works and Highways, patuloy ang pagpapatupad ng reforma ni Secretary Vince Dizon para linisin ang ahensya. Ang pinakabago dyan, ang cost-cutting o pagpapababa sa presyo ng overpriced na materyales para sa mga bagong proyekto. Nadiskubre kasi ng ahensya na doble o higit pa ang patong mula sa totoong presyo ng mga ito. Halimbawa na lang ang aspalto, ginagastusan pala yan ng DPWH na mahigit 23,000 pesos kada metriko tonelada sa Mimaropa Region. Pero ang totoong presyo pala nito, wala pang 6,000 piso o mas mababa ng halos 75%. Ang steel sheet pile naman o yung bakal na ginagamit sa mga retaining wall ng flood control projects, ginagastusan ng halos 85 pesos ang kada kilo sa Region 13. Pero ang totoong market price, 36 pesos lang, mas mababa ng halos 60%. Ang graba naman, 601 pesos lang dapat ang bentahan ng kada cubic meter sa merkado. Pero ang gastos ng DPWH, nasa 1,600 pesos. Overpriced na mahigit 60% sa Region 13 pa lang. Ang buhangin naman, 450 pesos per cubic meter ang totoong presyo sa Metro Manila. Pero ang gastos ng DPWH, nasa 1,300 pesos. Katumbas ng 65% na overpricing. Kaya sa pagbabudget para sa susunod na taon, ibababa na raw ang mga presyo ng mga ito sa kung magkano talaga sila ibinebenta sa merkado. Walang labis, walang kulang. Mami-minimize natin ang opportunities for corruption. Bakit? Kasi dati dahil overpriced, madaling mangurakot. Overpriced. Pero pag binigay mo, alam mong hindi naman yun ang presyo eh. So, saan napupunta yung perang yun? Obviously, in all likelihood, napupunta yan sa pagnanakaw. Kung may patutupad ng ahensya ang cost-cutting, aabot sa 60 billion pesos ang matitipid sa 2026 budget. Katumbas ito ng pagpapagawa ng 1,600 kilometers ng konkretong kalsada. Lampas pa yan sa distansya mula Apari, Cagayan hanggang Matnog, Sorsogon. Sa halagang yan, maaasfaltuhan din ang 1,000 kilometro ng kalye para wala ng lubak. Oras na maisakatuparan ang budget cut sa materyales, sunod na ibababa ang presyo ng architectural finishes tulad ng mga pintura at bubong. Ngayon, mag-a-adjust na lang yan to market levels. No, future DPWH secretaries, hindi na nila mababago yan. Unang-una siguro, mahihiya naman sila kung baguhin nila yan. At ibalik nila ulit dun sa plus 70%, plus 50%, plus 30%. If the private sector can build a road at those prices, why cannot government do the same? Walang rason kung bakit hindi. Siniguro naman ni Dizon na hindi masasakripisyo ang kalidad ng mga proyekto sa kabila ng cost-cutting. Tiniyak din yan mismo ni Pangulong Bongbong Marcos nang ipag-utos niya ito kay Dizon. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.